Hi mga Frenchie, yan, hi sa inyo guys. And ginawa ko lang tong video na to kasi gusto kong magpasalamat unang-una dun sa mga nagpapaabot ng pakikiramay ninyo sa amin sa pagkawala ng kapatid ko. And nababasa ko lahat ng mga messages nyo and hindi ko lang talaga lahat ma-replyan kasi sobrang dami nyo na nagmamahal sa akin, sa amin ng family ko, sa nagbigay na inyong mga dalamhati and prayers sa amin. Maraming salamat po. So, since marami ako nababasa mga questions, sana naalala ko lahat. So, ang kinamatay po kasi ng kapatid ko is breast cancer. So, na-diagnose siya during the pandemic. Then, nag-chemo po siya. So, marami pong pinagdaanan na medication yung kapatid ko. Nag-undergo siya ng surgery. Tinanggal yung kanyang left breast. Ayan. And masasabi ko talaga na sobrang dami din na pinagdaanan ng pamilya ko and of course ng kapatid ko. Sobrang close po kasi talaga namin magkapatid. Kami po yung tipong laban ng isa, laban naming dalawa. Ganun po. Kasi nung wala pa yung bunso namin, si TJ, and may stepbrother and sister din ako. Nung wala pa sila, pakiramdam naming dalawa, parang kami lang talaga yung sangga sa mundo. As in, hindi namin siguro na-expect na magkakaroon pa kami ng ibang kapatid. Kaya ang closeness namin, ganun na lang po talaga. Basta. Pinipilit ko pong hindi maiyak kasi up to now, last February 2023 lang nawala yung kapatid ko. Sobrang masakit pa rin po. So, yun nga, kaya nga sabi ko po dun sa post ko, kung may mga kapatid pa kayo, magmahalan po kayo, bigyan nyo ng time yung isa't isa, kahit gano'n pa kayo ka-busy. Dun sa mga magkakapatid naman na hindi gano'n ka-close, take your time po na darating din yung time na magkakaintindihan kayo. Siguro communication lang and understanding yung kailangan nyo. Kasi po, mahirap mawala ng kapatid. Mas marirealize mo yan kapag wala na sila sa inyo. So, ayun na nga po, after niya ma-diagnose ng cancer, natanggal yung breast cancer niya. So, fast forward po, na-declare naman po yung kapatid ko na cancer-free na siya. So, nag-decide po kami na bumalik siya dito sa Dubai kasi dati dito po siya nag-work sa Dubai. Naging supervisor siya ng mga restaurant and hotel dito sa Dubai. So, since may anak po siya, tapos yung father ng kanyang anak ay taga dito sa Dubai, nag-decide po talaga siya, nilaban niya po talaga na mabuo silang pamilya. So, bumalik sila dito sa Dubai and sad to say po na bumalik yung kanyang cancer sa kabilang breast naman. So, doon na po nag-start na medyo manghina na po siya. Then, right after ng birthday po ng pamangking ko, si Cassie, doon na po kami on and off pabalik-balik sa hospital. Gusto ko maikwento ng buo talaga pero sobra talaga yung nilaban ng kapatid ko. Nakitang-kita yun ang dalawang mata ko. And ayun na nga po, pabalik-balik siya sa hospital and alam ko mismo sa sarili niya, hindi niya alam na nung araw na yun. Kasi kami din namin na-expect na nung araw na yun iiwan niya kami or nung araw na yun mawawala siya. So, sabi nga po sa Bible, yung plans ni God, much better siya sa plans namin. So, inisip ko na lang, hindi ko man naintindihan ngayon kung bakit nangyari yun. May maganda siguro, or may mas magandang plan si God para sa amin at sa kapatid ko. Ganun man po yung nangyari, nagpapasalamat pa rin ako kay God kasi sa loob ng 5 months, nakasama ko yung kapatid ko, nakapag-banding kami, naalagaan ko siya, naiparamdam ko uli sa kanya kung gaano siya ka-importante sa akin, gaano ko siya kamahal bilang kapatid. So, yung remember siya sa akin, yung pamangking ko, yung anak na si Cassie, so doon na lang kami bumabawi sa kanya and habang tumatagal, mas nagiging kamukha na yung kapatid ko. May mga videos po dyan ako na pinost kung gusto nyo makita yung ginawa ng video ng kapatid ko. Hindi ko alam na ginawa niya pala mula nung nagka-cancer siya. So, ayun lang po sa may mga sakit na lumalaban sa sakit ngayon. Dasal lang po, panghawakan po natin yung dasal natin and faith natin kay God. Kung ano man yung mga mangyari, kung ano man yung ibigay sa ating problema ni God. Sa ngayon, hindi natin maintindihan yan. Masakit, mahirap, pero kapit lang po tayo lagi sa dasal. Kasi kung wala talaga si God, parang hindi ko din kaya na isipin na wala na yung kapatid ko.
Kaya ayun po, uli nagpapasalamat po uli ako sa lahat, mga nag-share ng video, nag-send ng kanilang mga sympathy, and natutuwa din ako na naging eye-opener din yung video na to dun sa mga magkakapatid na hindi close at yung mga magkakapatid na hindi magkakasundo. Sana life is short kasi, alam niyo po yun. Malaking bagay po talaga na meron kayong kapatid na nasasandalan at nakakausap. So, swerte po kayo kung meron kayo niyan kasi ako talaga, may kapatid pa man ako na iwan pero iba kasi talaga nung nawala yung kapatid ko si Michelle. So, ayun lang po, maraming salamat and sana naka-inspired yung story ko sa inyo, lalo na sa mga magkakapatid, and God bless us po. Maraming salamat ulit. God bless you all.